Timbog ang isang empleyado ng Olongapo City Hall dahil sa pangingikil. Banta umano ng suspect sa isang negosyante, hindi siya bibigyan ng building permit kung hindi kukunin ang serbisyo ng nirereto niyang kumpanya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito ng aktwal na operasyon ng mga operatiba ng NBI Olongapo District Office nitong September 4. At ano man sasabihin mo ay maaaring magamit sa iyo sa mga dispositivos. Inaresto ang isang empleyado sa City Planning and Development Office ng Olongapo dahil umano sa pangingikil. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon sa reklamo ng isang negosyante matapos daw siyang sabihan ng suspect at isang kasamahan nito na ide-deny ang application niya para sa building permit kung hindi niya pipiliin ang manok nilang private architectural and engineering company para sa building design, electrical at plumbing. Sa initial assessment din daw ng empleyadong suspect, lumabas na halos 100,000 piso ang kailangan bayaran ng negosyanteng biktima na lubharaw mas mataas sa tamang bayarin na aabot lang ng 30,000 piso. He came to know that on top of the legal fees, the rest pala ng binabayaran niya is a fee for the architectural and engineering firm. Dagdag pa ng NBI, ipiprint na raw ng suspect ang quotation mula sa architectural firm na inaalok niya sa negosyante nang arestuhin siya. Inaalam pa nila kung pag-aari ng suspect ang inaalok na architectural firm. Sa video, itinanggi ng suspect ang mga akusasyon at iginiit na tinulungan lang niya ang naturang negosyante. Alam ko yung entrapment ko, alam ko. Okay, si Sir siya po yung nagpapatulong sa amin na gawin po yung requirements for building permit. Lahat po nung perang inan niya sa akin is meron pong pagpupuntahan. Yun po yung resibo ng permit tsaka po lahat ng babayaran ng city. So hindi ko po alam yung sa pagtulong ko po, mapapasama pa ako. Sige, Hindi naman kailangan yung explanation mo hindi naman kami yung court. He only realized that our presence is for an entrapment operation when we were already there. For us, there is no bearing because in the first place, hindi namin siya tinanong sa mga ng anuman para isagot niya iyon because wala siyang kasamang lawyer. Kaya hindi namin, diniscourage namin na wag na muna siyang magsalita. Ininquest na ang suspect sa reklamong robbery, extortion, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero ayon sa NBI, nagpiyansa ito nito lang Sabado. Samantala, sasampahan ng kapareho ngunit hiwalay na reklamo sa piskal ang kasamahan ng suspect. Yung kasama niya, siya yung inspector ng mga nag-o-open ng businesses at siya rin ang unang makikipag-negotiate sa mga businessmen. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagsangkot ng mga diskaya sa ilang mambabatas, sinabi ng palasyo na hindi pagkakaita ng proteksyon ng pamahalaan ang mga gustong tumestigo kaugnay ng katiwalian kontra baka basta kaya nilang patunayan. Sinabi yan sa gitna ng state visit ng Pangulo sa Cambodia kung saan 3 kasunduan ang nilagdaan. Mula po sa Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, nakarating dito sa Cambodia yung nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado kanina dyan sa Pilipinas. At ang sabi ng tagapagsalita ng palasyo na si Jose Claire Castro na nandito rin sa Cambodia, hindi makikialam dyan ang Pangulo. Nagkomento rin ang palasyo tungkol sa revelasyon kanina sa Senado ng mga diskaya tungkol sa mga politikong sakot di umano sa korupsyon sa mga flood control project. Habang nasa state visit dito sa Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang First Lady. Handa po kaming tumistigo. Nakarating dito ang hiling ng mga diskaya na proteksyon mula sa Pangulo matapos nilang pangalanan sa Senado ang mga opisyal ng gobyernong sangkot-an nila sa korupsyon sa mga flood control project. Hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay
tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Sabi ng palasyo, ang mga pinangalanan ng mga diskaya isasama sa investigasyon ng binubuo ngayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Hindi pa nagsasalita rito ang Pangulo dahil bukas pa siya inaasama makakapanayam ng media bago siya umuwi sa Pilipinas. Bitbit niya pa uwi ang 3 kasunduang pinirmahan nila kanina tungkol sa higher education, air services at ang kasunduan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia sa paglaban sa transnational crime. Halimbawa niya ng human trafficking sa mga Pilipinong dinadala sa Cambodia para gawing scammer. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Naaalarma raw ang ating embahada rito lalo't dumarami pa ang mga Pilipinong nare-rescue nila sa mga scam hub dito sa Cambodia. Mula sa 80 noong 2024, 180 na ito sa kalagitnaan pa lang ng 2025 at meron pa raw nagpaparescue pa. Some of them come from the pogos that closed. We thought that, we were going to see the numbers fall. But, we thought that people know better. Online pa rin daw ang recruitment sa mga scam hubs sa Cambodia at sa backdoors pa rin ipinapasok dito gaya sa mga ilog. Bilang proteksyon sa mga OFW sa Cambodia, inanunsyo kagabi ng Pangulo sa harap ng Filipino community rito ang pagbubukas ng Migrant Workers Office. Naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Emil, katatapos lang din makipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante rito sa Cambodia para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Kasama rin ng Pangulo sa meeting na yan, yung mga negosyante naman mula sa Pilipinas. Ngayong gabi po ay dadalo ang Pangulo sa isang state banquet. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sa gitna ng mga batikos laban sa mga mambabatas, pinalitan sa pagka-Senate President si Senador Cheese Escudero ni Senador Tito Soto. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, para umano ma-preserve ang Senado bilang institusyon sa gitna nga ng gumugulong na investigasyon doon sa mga flood control projects, nagpasya ang mayorya ng Senado na ibalik bilang Senate President si Senador Tito Soto. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa mosyong ito ni Senador Mig Zubiri. Kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Cheese Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog ng may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Bago ang sesyon, kinumpirma ni Soto na may 15 na siyang pirma ng mga sumusuportang senador at nakausap na niya si Senate President Cheese Escudero. Ayon sa isang source, kabilang sa kanila sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. I went to see him and told him, and then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sir, bakit mag-resign siya ng position? Parang ganon, yeah. Sir, bakit magkakaroon ng change ng leadership? Anong main issue? Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya?
Hindi naman siguro. Ito'y talagang a few weeks back, pinag-uusapan na rin mga kasama natin. Nasa Senado rin ang ilang anak ni Soto para samahan siya ng manumpa bilang Senate President. We're praying for the betterment of our country. Sa kanyang talumpati matapos mailuklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamahang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress, lalo sa pagpasa ng mahalagang batas ng Senado na pinapakinabangan ng mga Pilipino kaugnay sa pagdinig ng anomalyang flood control projects. Marami na anyang naabot ang pag-iimbestiga ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Shanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Wala pang opisyal na listahan ng makakasama ni Soto sa mayorya, pero tiyak ng Senate Pro Tempore si Senador Ping Lacson kapalit ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Mig Zubiri naman ang bagong majority leader, kahalili ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ang mga isyu kaugnay ng flood control projects ang ilan sa naging dahilan ng palitan ng liderato. It has affected the institutions already. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen. Cheese, kay Sen. Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Vicky, sa ambush interview matapos ngayong sesyon dito sa Senado ay sinabi nga ni Senate President Tito Soto na magkokoko sila para pag-usapan yung mga susunod na hakbang ng Senado at kung sino ba yung mga mamumuno sa mga komite dito sa Senado. Pagdating naman doon sa mga miyembro ng Duterte Bloc kung sasama sa mayorya, wala naman daw itong problema kay SP Soto. Hindi pa masabi sa ngayon ni Soto kung sino yung magiging minority leader dahil una na nagpasabi sa kanya si dating Senate President Cheese Escudero na hindi nito nais na maging minority leader ng Senado at doon naman sa na-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sa ngayon daw wala pang gagawing aksyon ng Senado dahil hinihintay naman nila ang magiging aksyon ng Korte Suprema kung saan naghain ng motion for reconsideration ang Kamara. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Good evening mga kapuso! From being a runner-up to a grand champion, the time has come para kay Jong Madaliday na itinanghal bilang winner ng The Clash 2025. Ang naging journey niya to success, ichichika ni Athena Imperial. The Clash 2025 grand champion is Jong Madaliday! Heart-shattering, soul-stirring, and powerful ang performance ni Jong Madaliday sa Grand Finals ng The Clash 2025. Dahil sa sarili niyang style at galing sa pagkanta, Jong owned the Clash Grand Final stage last night. Kaya siya ang itinanghal na Grand Champion ng The Clash 2025. Sa kanyang social media posts, shinare ni Jong na he manifested na mananalo siya this year. Kaya naman very grateful siya sa lahat ng natatanggap na love and support. Tubong Kabakan Cotabato ang new champ ng The Clash. Kwento niya, more than singing, mas mahilig daw talaga siyang sumayaw during his childhood. High school lang daw siya nung nagsimulang kumanta. Sino kumakanta sa family niyo? Lahat po sila.
Wala pa sila. Pero ako parang dancer yung mas pinili ko. Kahit sa province namin dati, hindi ako nagko-compete. Wala talaga akong idea about singing. Mula noong sumali at nag-runner-up sa The Clash noong 2018, 7 years siyang napahinga sa pagbirit. Pero in between those period, naging active naman siya sa online platforms. Simula nung bumalik ako wala na kasi yung idea about sa voice ko kasi parang nalulung na ako sa bahay lang, so more on computer. 1 month lang nga raw bago siya sumali sa The Clash 2025, saka lang siya nag-practice ng pangmalakasang song pieces. At imbis na warm water o salabat, ice cold drinks daw ang nakaugalian niyang inumin bago sumalang sa stage. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal. So it works for Rusty. you? Yes, it works talaga. Sa recent social media post ni Jong, binalikan niya ang pagiging first runner-up niya noong inaugural season ng The Clash. At naniniwala siya na lahat ng ito ay paghahanda lang sa kanyang naging tagumpay kagabi. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Isinisi ng isang dating Public Works Secretary sa mga isiningit na budget ang katiwalian sa DPWH. Nakipagpulong sa kanya si Secretary Vince Dizon para sa paglilinis sa kagawaran. Ilang dating general at galing sa private sector naman ang ipapalit sa mga pinagbitiw na undersecretary ng DPWH. Nakatutok si Joseph Moro. Napapailing na lamang si DPWH Secretary Vince Dizon sa problema sa korupsyon sa ahensya na makipagpulong siya sa mga dating kalihim nito na sina Rogelio Singson noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus noong namang panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Humihingi na ng tulong si Dizon para linisin ang ahensya na nasa gitna ng kontrobersiya ngayon dahil sa mga manumalyang flood control project. Hindi na itinanggi ni Singson ang problema at ang sanhi, congressional insertions o singit sa budget ng DPWH na aabot daw sa 450 billion pesos. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Yung mga insertions was the source of the corruption. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bunoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Humihingi rin ng tulong si Dizon tungkol sa mga tao sa DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang atas daw sa kanya ng Pangulo magbuo ng bagong team sa DPWH. Humihingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir? Who can I trust? Who are good people there? We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Ayon kay Dizon, nagsumite na raw ng mga courtesy resignation ang lahat ng undersecretary ng ahensya at may ipapalit na daw siya. 2 dating general ang ipapasok niya sa DPWH. Sina dating PNP Directorial Staff at ngayon ay Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary at retired Police Major General Arthur Bisnar at dating PNP Intelligence Director, Police Major General Charles Calima na head ng San Miguel Corporation Security. Bukod sa kanila, kasama rin sa team na binubuo ni Dizon ang dating auditor na si Ari Perez na presidente at Chief Operating Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kasama na ni Dizon si Perez sa pag-inspeksyon ng ghost project sa Bulacan nung nakaraang linggo. Gagawin ding undersecretary si nakasalukuyang National Police Commission Commissioner Attorney Rico Bernabe at Attorney Rafi Turgan. So yun yung papalit mo sa nag-courtesy? Yes, yes. So hindi ko pa alam kung saan. I also need lawyers I trust. Okay. So now I'm in search of someone who can do finance administration. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.